Kamusta po sa lahat? It's my pleasure po para po mag-share po sa inyong lahat ng testimony po tungkol po sa paano po ako nilight up ni God during po sa darkness ng buhay ko. Past few years po, grabe po yung mga pinagdaanan ko. And purpose po ng videos na ito para po ma-reach out po yung mga brothers and sisters po natin na kasalukuyan po or kung sakali man pong napagdaanan nyo. So gusto ko lang pong i-share kung paano po ako nilig ni God, paano po niya ako binigyan ng tamang landas during that time na parang sabi ko, dumating na po sa point sa buhay ko na may Diyos ba? Pero bago po sisimulan, para po sa kalaman ng lahat, bunso po ako sa 10 magkakapatid. Nakatira po kami sa Capiz, kung saan po pinapalibutan kami ng palayan. So, dahil po ako'y bunso sa 10 magkakapatid, yung ring po ako ng pamilya ko na parang prinsesa na bawal gawin ito kasi iniingatan ka. Dahil sa nga bunso ako, lalo na po yung parents ko po, overprotective po sila sa akin. So, yung iba, pag nagtanong sa akin, how's your childhood? Ano yung teenager's life mo? Wala. Boring. Wala akong masabi kasi lumaki ako na kung nasaan si nanay ko, nandun ako. Kung nasaan ang tatay ko, nandun ako. Pag, halimbawa, may lalakarin ako kasamang kuya ko. So, kaya dumating sa point ng buhay ko na when I was in college na, excited ako. Hindi ako excited para makapaghanap ng trabaho, mabigyan ko ng magandang kinabuhan. Hindi. Excited ako para maging malaya. Alam niyo yung freedom na ito na yung araw o panahon na magagawa ko na lahat ng gusto ko, yung mapalayo na sa magulang ko. Yun ang excitement sa akin eh. Excited ako na makapag-graduate para makapunta ng Manila. Kasi para sa akin dati, yung Manila parang paradise. Para sa akin dati yung Manila puno ng pera. Lahat ng napakagandang bagay na sa Manila. So then, nag-graduate ako, natapos ko yung college ko. After that, pumunta na agad ako ng Manila. So before nun, parang hindi pa ako let ko ng parents ko eh. Gusto pa nila akong i-hold. Kaya lang, ginusto ko na sinasabi ko sa parents ko, no, nay, eto na talaga, ito na yung ako na yung magbibigay ng magandang buhay sa kanila. So nandun din yung pressure kasi yung parents ko, yung family ko, relatives, ang taas ng expectation nila sa akin. Oh, ikaw talaga. Kasi lahat ng mga teachers ko sinasabi sa akin, ako yung pinakamagaling, pinakamatalino. Yung parang, uy, ikaw, may deserve mo ganitong ano. So, pressure din ako, pero iniisip ko pa rin talaga na malaya na ako. I can do everything na. I can do whatever I want. So, nung nasa Manila na ako, nandun na, boom! Ito pala yung Manila. Halos hindi natutulog yung tao. Pero, excited ako, masaya ako. Ganito ang buhay. Tapos, yun. Dumating na sa point na ilang araw na ako sa Manila, wala pa rin akong trabaho. Sabi ko, paano na? Kasi nandun yung expectation eh. Nagkakaroon na ako ng anxiety na, paano ba? Hindi ko na alam yung gagawin. Dati kasi sumasama-sama ako sa mga kapatid ko, sa nanay tatay ko sa church. Pero, para lang magpaganda, magpakisikat, magpakita ng damit na bago, para din malaya. Yung pag pumunta sa church, di ba, napapakita ko yung bago kong damit. Hindi ako nag-build ng relationship. Kung ano si God, sino si God, paano si God. Kaya nung mag-isa ako, hindi ko ako nakakapag-pray, di ba, wala akong kinakausap na, God, wala. For me kasi sa sarili ko, yung God ko, yung sandalan ko that time, family ko, nanay, tatay ko. Kasi nandyan sila all the time sa akin eh, yung care, yung love, lahat eh, yung lahat ng hilingin ko, binibigay nila sa akin. Kaya wala, dumating na yung point, mga almost 1 month lang sa Manila, wala pa rin ako trabaho. Ewan ko, wala. Then, pinaka-worst part, nagka-asawa pa, nagka-boyfriend ako, then hindi nila matanggap, pinalayas nila ako. Doon na nagsimula lahat. Di nila ma-accept yung partner ko, ayaw nila. Kasi yung expectation nila sa akin eh, pinalayas ako ng family ko, hindi nila ako tinanggap. Para sa akin, malas na ako. Tinakwil ako ng parents ko, sinampal ako, sinaktan nila ako, kasi yung disappointment nila, tinanggap ko yun lahat. Ano pa rin ako, nag-rebelde ako. Sumama ako sa partner ko, sa mister ko ngayon. Tapos, okay, sabi ko, ipakita natin na kaya natin. Then, thankful naman ako sa partner ko. Pinakita nga niya, kaya niya. Pero, yung dumating yung point na may hinahanap ako eh. Although na pinaglaban ko siya, na sumama ako sa kanya, hinahanap ko yung pagmamahal ng magulang, ng pamilya, na wala sa amin. Kasi di siya tanggap ng family ko. Tapos, yun na. Tapos, sunod-sunod na, nung upahan kami, wala kaming stable na upahan. Tapos yung trabaho niya, di rin sapat. Tapos ako, ewan ko lang, di ako makapagtrabaho. Hanggang sa,
dumating na sa point ko, bakit gano'n? Lord, bakit talagang may Lord ba? Tapos yung partner ko, yung mister ko, nagsabi sa akin, mag-church tayo. So sabi ko, bakit? Wala eh, hindi ako totaling naniniwala. Tapos yun, sabi niya sa akin, try mo muna. Para po, yung mister ko po pala ay Christian. Christian po siya. Siya po yung nagsasabi sa akin na mag-try mo munang mag-church sa Christian. Try mo muna makinig sa pastor, try mo. So ako, wala. So sa Christian kasi, mostly kasi nagbe-base sa Bible. Kasi every time kasi yung gospel ni Lord, yung so sabi ko hindi ako na hindi talaga ako nag-ano sa kanya. So dumating sa point na wala na naman, lipat na naman kami ng bahay. Then siguro sige talaga yung gumawa na ng way. Wait, sandali lang. Maynal, wait lang. So tapos yun, parang that time talaga na naghahanap kami ng maupahan na naman. Hindi ko alam kung bakit hindi kami tumatagal sa inuupahan. Doon may nakilala kami, isang babae. Nasa motor kami. Tapos nagtanong kami. Tapos sabi, may kilala ba kayo maupahan? Tapos yun, yung nirecommend, yung sila kay Sister Josie. Yun. So, tapos, doon nakilala namin si Sister Josie. Tapos, doon kami nangupahan sa kanila. Nakilala namin siya. Tapos, yun, nagpakilala sila sa amin na Christian sila. Then, natuwa yung mister ko kasi siya Christian din. So, ako lang yung hindi. So, sabi nga ni Sister Josie, pag welcome kayo sa church. So, then yun, then Sunday, sabi ng mister ko, try mo. So, doon ko yun, di ko alam yung feelings na kumakanta na. Then, di ko naman pigilin yung luha ko. Sabi ko, Lord, bakit? Anong nangyayari? Bakit bigla lang akong parang may nag-touch sa akin na hindi ko ma-express yung feeling. Basta suddenly lang siya, umiyak ako. Ayoko ding umiiyak lang ako. Sabi ko, Lord, bakit? Tapos sabi ko, bakit? Doon ako nag-open ng feelings ko. Kasi wala akong sinishare. Hindi ako nag-share ng feelings. Tapos doon nag-share na ako na, Lord, bakit ganito? Bakit sobrang down ko? Bakit sobrang down ko talaga? Wala akong mukhang iharap sa family ko na time. Hindi ako umuwi sa amin. Hindi ko kinakausap sa family ko. Down na down ako. Sabi ko, bakit ganun ako nga? Pinili ko yung partner ko, pero wala naman ako family. Parang ganun. Parang yun nag-start na noon. Yun, winelcome ako ng brothers and sisters. Tapos, binis ako ni pastor. Then, parang sinurrender ko kay Lord. Lord, kayo na po kayo po maglin sa akin. Sabi ko, kayo po magdesisyon sa bawat desisyon na darating sa buhay ko. Sabi ko, Lord, sabi ko, God, yun na. Tapos, unti-unti na kami nagbabasa ng Bible. Yun. Then, yun, bigla na lang, alam mo yung, sabi ni Lord, kinilala mo na ako, tinanggap mo na ako. Doon na, unti-unti na yung, alam mo yung buhos na blessings. Then, suddenly, then suddenly, may employer ako sa Singapore na, punta ako ng Singapore, yung salary ko, triple-doble. Tapos sabi ko, grabe. So, yun, doon na, yung grabe ko, Lord, grabe ko, sana matagal na kilang hindi kilala. Sana matagal na kita tinanggap sa puso ko. Kasi dati wala eh. Tapos yun na, punta na ako ng Singapore. Before ako pumunta ng Singapore, bless ako ng mga sisters and brothers, especially si Pastor. Tapos yun, bago ako sabi ko, Lord, pupunta ako ng Singapore. Sana po, ang goal ko magkaroon kami ng sarili naming bahay, kahit yung sasakyan, yung para po sa transportasyon, yung ganun. Then, suddenly, nakabili kami ng bahay, ng sasakyan. Then, alam mo yun, yung sabi ko, wow, grabe. Ang kailangan lang pala, acceptance. Tanggapin natin sa Lord, isa puso natin, mag-build tayo ng relationship kay Lord. Doon, lahat na nagpapakumbaba, yun. Tapos, parang naging smooth na yung sa lahat naging smooth na. Tapos, nag-reach out ako yung nag-reach out sa family ko. Tapos, nausap ko yung nanay tatay ko. Tapos ngayon, parang nag-light up lahat. Napaka-smooth ng lahat. Lahat. Naging okay kami ng family ko, ng parents ko, at naging lahat po ng hiniling namin kay Lord until now talaga. Continuous lang po talaga yung belief, yung kailangan yung relationship na commitment. Hindi yung porket, nag-church ako, ganun. Hindi. Kailangan yung mag-build ng commitment, yung trust nandun kay Lord. At surrender mo po yung buong puso buhay niyo sa Kanya and hayaan niyo siya mag-lead. Kaya po dyan kay Pastor,
sa mga brothers and sisters natin dyan. Thank you po sa inyo. Kung hindi ako nakarating sa ngayon, sa kung saan man ako ngayon, kung hindi dahil sa inyo. Ngayon, unti-unti na pong naabot ko yung mga pangarap ko. Dati, napaka-imposible eh. So, na ngayon, naging shadow teachers na po ako dito sa Singapore. And then, nakatapos na rin po ako ng nursing course ko, nursing aid course ko dito sa Singapore. Then, therapist, ABA therapist. Then, yung try learn new things talaga. Kasi I believe kasi doon sa Philippians chapter 4 verse 13 na we can do all things through Him. Kaya, believe lang po talaga tayo. Sana po, nakatulong din po ito sa iba nating pong brothers sisters na napagdaanan din po yung napagdaanan ko. Pray lang po, tiwala natin. At higit po sa lahat, i-welcome po natin si Lord, si God sa puso natin, sa isip natin. Hayaan po natin siya mag-lead ng way para sa atin. At thank you po sa lahat.